sasanib sa banal na kapangyarihan ng tatlong asong gabay. Ito ay maglilikha ng walang hangganang puwersa na kayang tumapat sa kahit anong dilubyo. Kaso nga lang, sa pagsasagawa ng ritual na ito, kailangang ialay ng tagapagbantay ang kanyang buhay kapalit ng kapangyarihan sa maiksing panahon. Ito ay ginagamit lamang upang protektahan ang sangkatauhan sa tiyak na panganib. Ang nilalang na ito ay mas kilala sa katawagan na Bathalumang Bantay. Dito natin tatapusin ang mahabang siglo ng panggagambala at pambibiktima. Ito na ang kalakasan nating dalawa, Tangnoy. Sa maikling panahon, mahal kong mga kaibigan, naramdaman ko na tayo ay ganap na iisa. Ngayon ay payapa na akong tatawid sa piling ng ating Ama. Palagi kayong mag-iingat. Natapos na ang pinakamalaking panganib para sa mga tao. Pero nariyan pa din ang iilang mga mambibiktima sa sangkatauhan. Sigurado ko nakakayanin nyo na sila. Baay, ang pinakamahusay na tagamasid. Palagi kong maaalala ang matalas mong pakiramdam at init ng iyong pagmamahal. At syempre, Derbay, ang aso kong mapagmahal, palaging nagbibigay ng proteksyon. Hindi ko makakalimutan ang mainit mong pag-ibig. At ikaw naman, Suod, ang aso na palaging tulog. Biro lang, ang kaibigan kong pinakakinakatakutan, tagatugis, tagapatay. Pero sa likod ng mabangis mong katangian, alam kong nariyan ang mabuti mong puso upang protektahan ang sangkatauhan. Humayo kayo, mga mahal kong kaibigan. Protektahan ang lahat ng mamamayan. Magmula noon, pinagpatuloy ng tatlong gabay ang kanilang tungkulin sa sangkatauhan. Pinoprotektahan ang lahat ng nangangailangan. Hindi man sila nakikita ng karamihan, pero may iilang mga tao na nakakita ng tatlong gabay. Kung paano silang tumulong sa mga tao, kung paano nilang inaalagaan ang bawat sityo. Nariyan lang sila. Si Baay, Derbay at Suod, o mas kilala sa katawagan na tatlong asong gabay.